Ito ang daan ng katotohanan ng buhay. Ito yung pahayag ng Panginoon. Habang inihatin natin sa uling hantungan si Ruben. Ilang taon na po si Ruben? Ilang taon na po? 29. Kasi pilay-ilay ng sekretarya ko rito. So 59 years old. Bahagi yun na kung saan ay tayo ay magpasalamat sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng buong may kapal sa bawat isa sa atin. At higit sa lahat sa pagkakataong ito, bagamat ihahatid natin si Ruben sa kanyang uling hantungan, ay pinagkalooban din siya ng 59 years sa daigdig na ito. Kaya po huwag natin kalimutan palagi yung pagpapahalaga sa buhay at maliwanag na yung buhay natin tulad ng pinahayag sa Ebanghelyo ay galing sa Diyos. Ako ang buhay, ang katotohanan at ang daan. So, bahagi ho na nawa po ay ipagpasalamat natin sa Diyos. At isang pagpapaalala rin po sa bawat isa sa atin na yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay palagi natin gamitin ng maayos. Sabagat ito ay napakahalaga. Sabagat wala tayong control sa bagay na ito. At anytime, ito ay pwedeng bawiin ng Diyos. Kaya yung bawat hininga natin na ginagawa o naging aware tayo, bawat segundo, bawat puntong hininga, bawat sandali ay huwag natin kalimutang palaging magpasalamat sa Diyos. Sana po ang buhay natin ay palaging puno ng magpasalamat. Simula saan? Sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Sa bawat isa sa at sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos kay Ruben, na naging bahagi ng inyong buhay, na nawa mo ay naging makahulugan at tunay na nagpalago at nagpaayos ng ating pang-araw-araw na buhay. Kaya din po isa kong kalimitang pagkapasalamat na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin na alin. Sana po tuwing linggo magsimba tayo kasi yun yung maliwanag na pagkapasalamat sa Diyos sa mga biyayang patuloy niya ipinagkakaloob simula sa biyaya ng buhay. At saan pa? Hindi lang basta binigyan tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya nais ng Diyos na tayong gabayan sa pamagitan ng pananampalataya, yung set of pananampalataya na ipinapahayag sa atin ng mga may kapal para higit natin pakinabangan, lalong-lalo na saan. Alam naman natin yung pinakasimple, umiwas sa kasalanan. Kaya kung isa sabi niyo pa bakit naging komplikado ang buhay sa daigdig na ito, wala mahilig tayo sa kasalanan. Kaya naging komplikado yung buhay natin. Iwasan yung kasalanan. At pag sumikapan natin na hindi lang tayo, kung minsan sabi nga, yung kasalanan ng mga kasambahay natin, naapektuhan tayo. Bahagi yun, hindi natin maiwasan o kasalanan ng mga nasa paligid natin.
apektado tayo. Kasi ang trabaho ng kasalanan ang manira. Ang trabaho ng ating pananampalataya ay magbigay ng buhay at buhay na ganap at kasiyasiya. Yan ang dulot na Jesus. Kaligtasan, hindi kapahamakan. At sabi nga natin, kung minsan, bagamat hindi tayo nagkakasala, hinahayaan natin yung mga tao sa paligid natin na magkasala. Sa bagakalang hindi tayo maapektuhan. Dahil apektado tayo noon. At higit sa lahat, sabi nga natin, anong dulot ni Jesus? Buhay na walang hanggan. Sabi, kalimitan binabanggit ko, pagka nagpapakabuti, kalimitan ang sagot namin, para makapunta sa langit, tama naman mo yun, chronologically. Pero mas gusto ko yung sagot na, pagka magpapakabuti, pagka umiwas sa masama. Kasi nasa kaisipan yun. Ano yung kaisipan? Kaya ako nagpapakabuti, kasi ako yung tagalangit. At ang gawain ko ay gawain ng makalangit. Kaya ako nagpapakabuti. At kung ang ginagawa ko ay gawain ng pagiging makalangit, sigurado hindi pagkakait ng Diyos ang langit. Sa oras na matapos ang buhay natin sa daigdig na ito. Kasi yun ang biyaya ng binyag na ipinagkaloob sa atin ng buong Kapal. Kaya nga kapag binibinyagan, nilalagyan natin ng puting panyo, puting damit. Kaya lang, ay nagkakasala. Kapag nagkakasala, nadudumihan yun. No? So, kapag nadumihan yan, ay di kinakailang ulit linisin. Kaya mahalaga ho na makita natin. At sabi nga natin, paano natin linisin? Pagpamagitan ng sakramento na kumpisal at maaaring kakibat nito yung alin, yung sakramento ng pagkapain ng langis sa mga may sakit. Pero yun ang dulot na Jesus, buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. At buhay na walang hanggan. Kasi yun si Jesus. At idinudulog natin, nanawa, ang kapatid natin si Ruben, ay napakinabangan ang 57 years na buhay na inilagi niya sa daigdig na ito at nawa ay nagkabayan siya ng Diyos upang higit niyang pakinabangan ang buhay na ganap at kasiyasiyan at nang sa ganon ay makapiling siya ng Diyos doon sa kanyang kaharian sa buhay na walang katapusan.